everyone, welcome back to the Sprout Pod. I am Dali Palisada. I'm your host for the Sprout Pod. This is our second episode, and my heart is so full and so grateful for you. Thank you very much for watching our first episode. Today, we have a truly inspiring guest joining us on the show, a very good friend of mine, my sis, Cindy De La Cruz. She has an Oo. incredible story to share about overcoming a major health challenge. Noon, meron po siyang CKD or tinatawag na chronic kidney disease. And ultimately, nagkaroon po siya ng kidney transplant. And my friend, si Cindy ay isang professional makeup artist. Sis, naku, I miss you. 2 weeks na tayo hindi Me too. nagkikita. Parehas mga busy. Thank you for being here today. Salamat. Thank you din. Salamat for guesting me sa bago mong God's project. Yes, yes, absolutely. Before we dive in, bigyan mo kami ng ng brief lang na introduction about yourself at yung mga gigs mo, makeup gigs mo. I heard ang dami niya na, puno yung calendar mo, Mm. sis. Hindi naman okay. Sige. Hello everyone. Good afternoon. Welcome to my friend's new blessings. Blessing yung tawag ko dito eh. Oh, Siyempre, yes. si Lord naman nagbigay. Well, Opo. I'm Cindy De La Cruz. I'm 50 years old now, and current work ko is a freelance makeup artist. I have one child. Uh, he's 17 years old. His name Yes. is Lorenzo. And Lawrence. of course, my loving husband, June De La Cruz. Hi, So, June. right now, I'm now a pre-dialysis patient na by God's grace. Yes. Start ang aking journey as a dialysis patient. I was diagnosed 2017. So hindi ko lang maalala 2017 yung na month, pala but yun, sis, 'no? oo, Oo. yes, oo. 2017 ako na diagnosed. Hmm. At that time, ano lang nararamdaman ko, parang hirap lang huminga, ta's Mhm. parati lang laging masakit lagi yung ulo ko. Parang headache? Oo, lagi akong Oo. may migraine, gano'n. Migraine, So 'pag okey. nagma-migraine ako, matindi yung migraine ko as in nagva-vomit ako, hindi Hmm. talaga ako at that time pumapasok pa ako sa isang company, Mhm, so hindi hmm. talaga ako nakakapasok sa trabaho. Oo. Umiinom ako lagi ng gamot, Mhm. kasi parang hindi ko kaya 'pag hindi ako uminom ng gamot. So yung gamot ko matatapang talaga yung mga iniinom ko. Pain relievers? Yes, mga Oo. pain reliever na minsan mabibili mo lang over the counter or may nagbibigay sa'kin ng mga kliyente Mhm, na galing pa sa Amerika, so yun ang mhm. tini-take ko. Anyway, so na-diagnose ako 2017 and then na-find out dun sa laboratories ko na mataas yung creatinine ko. At Okey. that time nasa 400 plus yung creatinine ko. Mhm, So sabi nung doktor na tumingin sa'kin, which is cardiologist, kasi akala ko nga may sakit ako sa puso. Pero mhm, mga 47 pa lang ako that time. So sabi niya re-refer niya ako sa isang nephrologist. mhm, mhm. So yung unang nephrologist na nakausap ko, sabi niya, hindi na nga raw nare-reverse yung creatinine. Kumbaga wala siyang gamot. Yung Okey, creatinine walang gamot. Ang kailangan lang is diet. Tapos diet. bumili lang ako ng vitamins, gano'n. Mm, mm. So sabi ko, "So wala talaga siyang gamot, Doc?" Yun ang sabi niya, and then nakita rin niya Mhm. na bata pa lang ako, meron na talaga na nasa katawan ko na naliliit talaga yung kidneys ko, parang hereditary siya. Kasi wala naman ako ibang sakit, eh, hindi ako Okey. diabetic, hindi ako umiinom, hindi ako naninigarilyo. Oo, wala kang Siguro lang bisyo. yung Oo, siguro sa lifestyle ko na din dahil Mhm, working mom ako at that time, super busy sa mm, trabaho, as in wala akong mm, time even sa anak ko wala akong time, mm, sobrang busy talaga nakatutok ako sa work. So mhm. hindi ko napa-check up yung sarili ko that time. So wala lang kasi feeling ko okey naman ako, Okey eh, ka. dahil wala siyang ano, eh, walang paramdam si kidney disease talaga. Eh, Until it's too late mo na oo. malalaman, as in malala na, gano'n Okey. na, nasa stage 5 ka na. So 'yun ang sabi sa'kin nung first nephro,
So, hindi ako naniwala ta's natakot ako, umiiyak na ako kasi Oo. siyempre maiwan ko yung anak ko, bata pa siya that time. Oo, oo. Akala ko mamamatay na ako. So, pinagbilin ko na Mm. siya sa asawa ko, sabi ko Mm. ganyan, ganyan. Ta's hindi ko pa siya talaga matanggap nung una. Mm. Kasi nga, bakit ako? Sabi ko, eh, okey naman ako, tumutulong lang Mm. naman ako sa magulang ko, Mm. ganyan, Mm. nagtatrabaho lang din naman ako para tumulong sa asawa ko. So, hindi ko siya pa talaga maintindihan bakit ako. So, hindi ko siya matanggap Oo. and hindi ko rin sinasabi sa mga friends ko kasi ayokong malaman nila. Ayaw ko rin yung parang kaawaan lang ako, ganyan, ganyan. Parang tinago mo muna siya sis, ano? Oo, tinago ko siya sa sarili ko kasi ayaw ko nga nilang malaman lahat. So, ako lang nakakaalam tsaka yung asawa ko. Mm. Tapos nag-diet talaga ako, as in super diet ako. Before ako magkasakit, mga siguro mga nasa 68 kilos ako, gano'n. Oo, kasi So, naalala ko nag-ano sis, ano, oo, medyo nag-slim ka ng panahon na yun. Super oo. slim ka, Kasi oo. nung time na yun ano ako, from 68 naging 48 kilos ako. Oo, oo. So, from large naging extra small ako, gano'n kapayat ang nangyari sa'kin. Oo, oo. Kasi nga, nag-naturopathic doctor ako. Hindi ko na Hmm, babanggitin kung sinong doktor, pero okey. kasi meron nagsabi na okey naman daw yun. So, Oo, nag-naturopathic doctor ako. oo. So, ang ginawa sa'kin, ang binigay sa'king parang ano, guidelines is kakain ako ng mga raw foods, like more on veggies. Veggies, oo, Kasi oo, vegetables. kasi vegan, eh, vegan. So, Oo, nag-vegan ako, more on raw foods. So, oo. lahat ng raw na puwede kong kainin, kinakain ko. Mm. Imagine, napakahirap sa umpisa, as in Mm, mm, umiiyak mm. ako. Pero since gusto kong gumaling, inano ko siya, tsinaga ko talaga siya 2017 until 2019 gano'n lang yung kain ko for For 2 2 years, years. gano'n lang ang kain ko. Kaya talaga from 68 kilos naging 48 kilos ako. Oo. Kasi halos lahat hindi ko kinakain, Mhm. kundi raw lang. So sobrang hirap talaga, struggle 'yun, yung gano'ng klaseng diet na gagawin Diet, mo. oo. Lahat kakainin mo, 'di ba dati wala ako sakit, lahat puwede ko kainin, puwede Oo, ko inumin. oo. Yun wala talaga, totally, Mm, as in lahat cut lahat mm, talaga. mm. Pero by God's grace nakaya ko 'no, kasi sa totoo lang napakahirap siyang gawin sa isang normal na tao na Hmm, sanay kumain lang ng ganito, ng lahat puwede mo kainin, 'di ng ba? karne, lalo na Oo, karne, 'di lalo ba? na yung Oo, yun as in totally cut lahat. So, puro raw yes. lang kinakain ko. Pati yung asawa at anak ko, lalo na yung asawa ko na ano siya, nagaya rin siya sa'kin. So, Mm, pumayat din siya kasi mm, kailangan niya mm, akong mm. i-ano, eh, parang sabayan. Kasi kung kakain sila halimbawa ng karne, ako eto lang, Oo, parang maano lang ako, maiinggit lang ako. tama. Pero alam mo, sobrang bait ni Lord kasi parang in a way tinuruan talaga ako kung paano kumain ng tama. Okey. So, for 2 years gano'n ang ginagawa ko. Laging gano'n, until, 2020, 'yun, During the 2020 pandemic. Oo, pandemic during the na. pandemic, Oo. ano na, parang do'n na nag-uumpisa yung ano ko, yung tumataas na pala yung creatinine ko. So, hindi na ako nakakatulog sa gabi. Okey. Merong ilang araw na akong hindi natutulog sa gabi, siguro mga 3 days hindi ako nakakatulog sa gabi, as in umiiyak na ako. Kasi, 'di talaga ako makatulog. Hanggang sa nagpatingin pa ako sa psychologist kasi sabi Oo, ko baka nade-depress ako dahil that time pandemic, oo, 'di ba, oo, lahat hindi pandemic, eh. makalabas, Oo. gano'n. Sabi ko, "Ba't di ako makatulog?" So sabi ko sa asawa ko, "Ipatingin mo ako sa ano, psychologist kasi baka Mm, naaano na ako, napapraning na ako," ganyan. mm. Okey naman, normal naman ako, binigyan na lang ako ng pampatulog pero hindi siya tumatalab. Okey. Yung pampatulog as in hindi talaga tumatalab sa'kin. Mhm, Matutulog ako umaga na. Tapos sa umaga pagka naingayan ako, magigising na ako, hindi na naman ako makatulog. So umiiyak na ako kasi hmm, gustong-gusto ko matulog, hindi ako mm, makatulog. mm. And then one Anong night, cause nun daw sis, kung bakit hindi ka kaya talaga makatulog? hindi ako makatulog, madumi na yung dugo ko sa loob ng katawan ko. Okey, So okey. sobrang taas na nung creatinine ko at that time, Creatine. nasa 1,000 plus na siya. Wow, So nung that's dinala ko, incredible. isang gabi ginising ko yung asawa ko, sabi ko, "Di ako makahinga." Hmm, Nung BP niya ako, yung BP ko that time is 200 na, nasa 200 na, and then bloated na ako, mhm, namamanas na ako, at mhm. may tubig na yung baga ko that time.
So sabi ko, dun na lang tayo, wala kaming pera kasi that time, wala as in wala talaga kaming pera kasi parehas kami freelance, wala kaming Hmm, trabaho parehas. Sabi ko dalhin mo na lang ako sa NKTI kasi public. So pagdating ko ng NKTI nilakad ko yun. oo. Nilakad ko pa yun, as in hinihingal na ako, kinakapos na ako ng hininga, pero nilakad ko pa rin talaga. Pagdating Mm, namin sa NKTI sa emergency room, tinanggihan kami kasi nga punong-puno yung NKTI ng COVID. Sabi sa'min ng mga nurse dun, "Ma'am, kung dito po kayo, baka mm, mahawa lang kayo ng mm, COVID, mm, yun pa yung magiging cause kung mm, mm. mawala." So ang ginawa namin, ano kami, naglakad ulit, balik kami sa Metro North Hospital. Oo. Oh, by the way, bago pala yung gano'n kataas, na ospital na ako sa Metro North. Na-confine na ako do'n ng mga 1 linggo. Yun nga yung sinasabi rin sa'kin ng tumingin sa'kin na doktor do'n na meron na nga akong chronic kidney disease. At that time, Oo. ayaw ko talaga magpa-dialysis. Ayaw ko talaga kasi nga Anong nakikita ko yung mga stage iba na sa sis nitong stage 5 na. stage 5 na? Oh, Okey. stage 5 na nung na-ospital ako sa Metro North ng 1 week ta's umuwi ako ng Mm, bahay. oo. Dun na ako pumunta ng NKTI kasi nga since ang laki na ng bill namin sa Mm, Metro North, nasa 100,000 plus na yun, more than. mm, Lahat yun talaga puro utang at tulong na rin ng mga at mga kliyente ko, mm, nabayaran namin. So lumabas ako, sinabihan na ako na magpa-dialysis, ayaw ko pa rin. Sabi ko kay Jen, mm, ayaw ko mm, talaga magpa-dialysis. Nung yun na nga, yung gabi na yun, dun na tumaas yung BP ko, mm, dinala ako ng NKTI, tinanggihan kami, balik kami Metro North. mm. Sa Metro North, yung day na yun, umaga ako na-confine, nung kinagabihan or hapon, in-emergency dialysis na ako. So binutasan na ako dito. Dito sa Sa neck, next, okey. oo, malapit sa puso yun, Mm, konektado sa heart. mm, Yun yung mm. tinatawag na emergency dialysis. Ibig Okey. sabihin, kailangan na akong i-dialysis kasi sobrang nagkatubig na yung lungs ko, eh. Tapos ang laki-laki na ng tiyan ko, bloated na ako, eh. Tapos sobrang manas ko na. So Oo, kung di ako na-dialysis that time baka wala na ako. oo. So yun, punta agad ng emergency room, dialysis na agad. Mm, Binutasan na ako nito, so yun nag-dialysis ako. Nung nag-dialysis ako medyo gumaan yung pakiramdam ko. mm, Medyo nawala yung pamamanas ng paa ko, tapos yung tiyan ko lumiit, mm. yun. Tapos siguro mga 1 linggo pa rin ako dun na-confine. Nag-hallucination na nga ako that time, eh. Kung ano-ano pinagsasabi ko, eh, parang may kinakausap na ako, para na ako Oo, naloloka, ganun pala yun kapag sobrang marumi taas na na yung ng oo, marumi na yung ano, dugo sa katawan. oo, madumi na yung dugo ko Oo, sa katawan, ganun pala yun, magha-hallucinate ka kung ano-ano oo. yung sasabihin mo, para kang nakakakita ng mga kung ano-ano. Oh, Actually para kang nababaliw, ganun pala siya. mm, So sobrang hirap talaga nung pinagdaanan ko, and then nung finally na-dialysis na ako, nung pa-check-out na kami, mm. akala ko tatanggalin yung nandito sa leeg ko. Oo, Sabi ko sa nurse, "Eh, hindi ba 'to tatanggalin?" Sabi niya, hmm, "Ay ma'am hindi, yan na po yung access niyo for the meantime." So dito yung access ko para mag-dialysis ako. mm. Sobrang alam mo, sobrang depressed ko talaga nung mga panahon na yun. Parang sabi ko, wala wala sabi ko kung eto na talaga, kumbaga unti-unti ko lang tinanggap nung mga Tinanggap panahon na mo, yun. oo. Oo, kasi 'pag hindi mo pala siya tinanggap mas lalong mahirap. Oo, Siyempre tayo bilang tao 'di ba, kumbaga for so many years ang lakas-lakas mo, ta's bigla kang magkakasakit ng mm, ganito. mm, mm. At yung sakit hindi naman din biro yung sakit, magastos 'di ba? So yun, inuwi ko sa bahay na meron ako dito, so hirap din akong maligo. 'Pag naliligo ako talagang ulo-ulo muna, tapos eto lang yung katawan, bawal basain kasi Kasi mai-infect siya. oo, may infect 'no? Kasi may Madaling tubo siya, eh, ma-infect. may tubo siya dito, eh. Okey, Tapos ang dialysis center ko nun sa Metro nun, every 3 days akong dina-dialysis. So, ihahatid ako dun, ta's hihintayin or oo, babalikan na lang ako. So, nag-start yun 2020, 21, 22, for mga 1.5 years din ako mm. nag-dialysis. Mga 2 months dito ako, Okey. mm. Sis, bakit hinayaan mo tumaas yung creatinine mo? Ano Kasi ang pumigil sa'yo para hindi ka agad nag-dialysis? kasi yung chronic kidney disease, silent killer siya, eh, na sakit. Hmm, mm, Hindi mo siya talaga malalaman until nandun ka na sa pinaka-end stage. okey. Basta ang lagi ko lang nararamdaman noon, laging masakit ulo ko, laging masakit talaga ulo ko. Feeling ko yung pagpuyat or pagod, gano'n Oo, lang. Tapos
parati akong na-o-ospital no'n, hindi ko lang din Mm. pinapansin na Mm. kasi Mm. lagi akong mataas ang uric acid ko, ta's lagi Mm. akong minamanasyong pa ako. Mm. Mm. At sa ano pa ako na-ospital no'n, sa Bata pa si Lores no'n, sa ano ba 'to, sa may monumento na hospital. Lagi sa'kin sinasabi, "Ma'am, mataas po yung protein niyo." So, Hmm. hindi ko naman alam kung ano yung protein kasi hindi naman ako nagpapa-check-up nga Sa kasi. Yun ihi nga yung yun sis. Sa ihi yung oo, sa protein. ihi yun. Dun pala Oo. nakikita yun. Ibig sabihin naglalabas na ako ng protina sa katawan. Oo, oo. Hindi na nagfa-function yung kidneys ko. Okey, oo. Ngayon ko lang naman lahat naintindihan, Mm. eh. Hindi Mm. na pala nagfa-function yung kidneys ko. So 'pag may protein ka sa ihi medyo ano ka na, kabahan ka na kasi iba na Mm. yun, eh. Ibig Mm. sabihin may tama na yung kidneys Tama, mo. oo, Either tama. 1 kidney or 2 kidneys. Pero Okey. sa'kin kasi, both kidneys ko lumiit. Lumiit At siya. my age, hindi pa siya talaga dapat lumiit kasi as we age, lumiliit naman talaga ang kidneys Oo. natin, eh, dahil tumatanda tayo. So, tumatanda rin yung organ natin, 'di ba? Nung time na yon hindi pa siya dapat talaga lumiit, pero sa'kin lumiit kasi nga hereditary na rin at yung Mm. lifestyle ko na rin siguro. Aminado naman ako siyempre, lahat naman tayo 'di ba, dumaan sa gano'ng lifestyle na Mm. lahat Mm. kinakain, lahat Mm. okey, 'di ba? Lalo na nung bata pa tayo. So, lumabas siya ngayon nung nagkaedad na ako. Tapos kaya ayaw ko magpa-dialysis, unang-una inisip ko siyempre alam ko parang gastos, tapos Hmm. ayaw ko nga yung nakikita ko dito yung phase 2 lines Oo, sa dito sa braso, braso, parang oo. oo, parang nahihiya ako. Mm. Nahihiya akong makita ng mga kaibigan ko na Mm. gano'n, ta's Mm. kaawaan ako. Oo. Actually nung pumayat nga ako ang daming mga kliyente ko "Ang payat mo, anong Mm. ginagawa mo?" Basta sinasabi ko lang, nag-diet ako, nag-vegan na Mm. ako, ganyan. Mm. Mm. Pero sabi nila nga, hindi lang nila masabi straight sa'kin na hindi maganda yung pagkapayat ko, kasi iba naman talaga yung pagkapayat ko 'di ba, nakita mo Mm. naman. Yes. Parang buto't balat na ako, from large nga naging extra small ako. Imagine unti-unti akong bumili ng damit na extra small kasi lahat talaga ng damit ko ang luluwag na talaga. Ang Oo, gano'n liit-liit yung ng bewang mo, sabi nga namin sa'yo na para ka ng ano, supermodel. kaya nga Binibiro ka pero pa 'di namin, ba, pero hindi namin alam yun that time na may wala. CKD ka na pala or you're going through a different kind of diet, raw diet na pala lahat ng kinakain mo. Later mo na lang Oo, ni-reveal sa amin na ganun yung pinagdadaanan mo. oo, kasi nga parang nahihiya ako tapos Mm. parang hindi ko pa talaga matanggap sa sarili ko na may gano'n akong sakit. Mm. Tas kahit namang anong sakit 'di ba, 'pag dumapo sa'yo napakahirap naman talaga. Ang Totoo. pinakaano lang talaga is kailangan mo lang siya ma-accept. Mm. Pero hindi naman gano'n kabilis yung acceptance na Mm. yun. Mm. May proseso talaga bago mo Mm. ma-accept ang lahat. So gano'n yung nangyari sa'kin hanggang sa 1.5 years ako nag-dialysis, 2 months dito, Mm. and then sabi nung nepro ko kasi sabi ko nga ilagay na lang dito sa heart, yung malapit Hmm. sa heart. Hmm. Firm cut yung tawag, yung dito siya ilalagay sa ganito. Oo. So firm cut naman yung tawag dun. Sabi nung nepro ko, 'wag daw Okey. kasi delikado daw malapit sa puso. Sabi niya Hmm. i-try ko daw ang peritoneal dialysis. Sa Ano tiyan yun naman siya yun. sis? Describe mo Yung sa amin. peritoneal dialysis, isang klase din yun ng dialysis na medyo matagal na rin siya sa Pilipinas Mm. napa-practice. Sa tiyan siya, sa tiyan Mm. ooperahan ka, Mm. puputasan ka sa tiyan, may tinatawag sila kung saan dun lalabas lahat ng ano mo, toxin sa katawan mo. Hmm. So yung meron solution, yung solution na yun, parang ano maghahati kayo ni PhilHealth. Kasi Hmm. kung wala kang PhilHealth na parang ka-collab mo na ospital na merong ganong klaseng solution, mahal siya. Ang Hmm. isang box ng solution, 10 ang laman, 3 times ka magda-dialysis sa Hmm. bahay. So yung isang box, 2 araw lang yun. Hmm. Saan nabibili yan sis? Tatlong araw lang yun. Nabibili yun, for example, Metro North meron silang Okey. peritoneal dialysis. So merong si PhilHealth magsu-supply sa kanila ng gano'ng mga Oo. solusyon. Pero may babayaran ka dun copay. Hmm. Kailangan meron kang ano, maghahanap ka ng ospital o center Mm. na merong solution. Yung that time yung solution kong ginagamit is Fresenius. Germany siya, galing pang siyang Oo. Germany. Oo. Kasi wala naman tayo sa Pilipinas na gano'n, eh. Ng Dalawang gano'n. klase yung solution, So isang imported pala Baxter yun? tsaka Fresenius, Oo. oo, imported siya. Mm. Since ako, hindi naman ako sa NKTI nagda-dialysis, Mm. sa bahay naman ako nagda-dialysis ano, Mm. so sa Valenzuela pa ako kumukuha ng gano'ng klaseng solution. That time binabayaran namin is 700.
10 boxes yun. Pero yung 10 boxes na yun, 1 week lang. Sino ang Ganun. gumagawa ng procedure na yan sa'yo? Ako. Ikaw mismo? Kasi nung naoperahan ako sa tiyan, merong pumuntang taga Fresenius, Hmm. tinuruan kami mag-asawa kung paano mag-dialysis sa bahay. Kung Hmm. paano, tapos every 3 days, lilinisin mo yung exit wound mo. Kasi pag hindi mo yan nilinis at nagkaroon ng infection yan, delikado. Oo. Ikakamatay mo. At hindi ka na pwede mag-peritoneal Oo, forever. oo. Ano ka na lang, babalik ka sa hemodialysis. It's either Yung, it's either perm cut or sa oo. braso or emergency dito. Yung pupunta ka talaga sa center or sa hospital, Punta tapos ka sa may center, machine oo. yon. Oo. Yes. It's sa Oo. akin, walang machine. Solution lang siya Solution lang. na, oo, meron ka dapat stand. Mm-mm. Ang pag-dialysis ko noon, 3 beses sa isang araw. 30 minutes lang yun. Ang Isa sa hirap umaga, naman, sis. in and out yun. Halimbawa, nag-dialysis ako ng gabi ng 10 p.m. Oo. So, nagpasok ako ng solution. Bagong solution yun Sterile Oo. talaga yun. Oo. Then, kinabukasan AM, kailangan kong gumising. Magda-dialysis ako. Kailangan kong ilabas yun. Kasi madumi na yun eh. Oo. Kasi siguro na ako umiihi. Yun na yung parang pinakaano ko. And then, sa hapon na naman, 2 o'clock. And then, sa gabi naman, 6 p.m. So, ganun yung routine ko sa bahay nung pandemic na yun. Pandemic pa yun, ha? Oo. Grabe, ang hirap Nung talaga nung panahon na yun, sis. una, pandemic. Pangalawa, magastos siya. Kasi kung wala Oo. kang bibilin mo yun. Ang isang box, 10 bags, that time nasa 1,800 to 2,000 pesos. Pero gagamitin mo lang yun for 10. Yung 10 boxes na yun, imagine, Oo. 1,800 times 10 box. So magkano yun? Ganun ang gastos. Tapos Mm. gagamitin mo lang yan ng 10 days. Yung 1,800, 10 days lang siya. Yung 1,800 per box yun. Per box, okay. Oo. Times 10 box. Dahil sa 1 week mo gagamitin yung 10 box na yon. Sa isang box kasi, 10 ang laman. Oo. So gagamitin ko yung 10 na yon, sa isang araw lang. Isang araw lang isang box Kasi 3 times a day nga ako eh. Wow. Ganun siya. Mm. So ginawa ko yon for 1.5 years. Sa totoo lang, hindi talaga madali. Una, magastos. Pangalawa, Magastos. sobrang magastos talaga. As in, utang kami dati kung kani-kanino kami nangutang. Mm. As in, yung utang talaga namin, umabot na hanggang dito. Pero, nagawan pa rin naman namin ni Mm. Jun ng paraan, lalo na si Jun, nagawa niya lahat ng paraan. Mm. Hindi nga namin alam kung paano Pero, basta by God's grace By lang, may God's mga grace. dumarating. Oo. Oo, may mga dumarating talaga. Minsan talaga, walang-wala na kami. As in, Mm. ang natitira ko na lang solution, halimbawa, good for 3 days. Umiikot na yung puwete Jun niya kung saan kami kukuha. Mm. Kahit ako pasyente, nag-iisip ako. Siyempre, naapektuhan din ako, 'di ba? Siyempre ang hirap, wala kang pera tapos ganyan pa. Wala kaming trabaho, ako naman trabaho ko 'di ba, alam mo, Mm. freelance makeup artist ako. Paano ako magtatrabaho kung kailangan ko na mag-dialysis ng ganitong oras? Mm. Sige, that time, buti na nga lang din, pandemic, halos lahat hindi rin makatrabaho ng maayos, 'di ba? Mm. So Mm. gano'n yung routine ko for 1.5 years. Nasanay na rin ako. Minsan 'pag lumalabas kami, sa sasakyan ako nagda-dialysis. Halimbawa, oras na ng dialysis ko 2 o'clock, titigil kami sa isang lugar. Magda-dialysis ako sa sasakyan. Yun, may Talaga, butas sis. ako sa tiyan, ikakabit ko yung mga Oo. sasaksak ko, tapos natutulo na yun. That time nasanay na nga yung anak ko, na gano'n. Gano'n yung routine namin. Nasanay na rin ako, sabi Oo. ko. Nung wala pa talaga akong donor, sabi ko, tanggap ko na kung habang buhay ako magda-dialysis, okey naman sa akin. Mm. Ang Mm. mahirap lang kasi yung siyempre as a dialysis patient that time, yung ng katawan mo hindi mo rin maintindihan. Minsan baka yung masakit na yung puso mo, alam mo yun, lagi kang Mm. balik-balik sa ospital. Mm. Until that time nung naawa yung kapatid ko, Mm. yung kapatid kong pangatlo, pang-apat na sa LGBTQ. Oo. Yung babae kong kapatid sabi niya, "Sige sabi niya sa papa ko na siya na nga lang daw mag-do-donate. Kasi single naman siya, wala naman siyang anak.
Dahil yung ibang mga kapatid ko nga may anak na. Nung Oo, una nga lahat ng kapatid ko sige daw, donor sila. Pero oo. nung malapit na parang isa-isa nang natatakot. Siyempre naintindihan ko Natakot naman, sila, hindi naman oo. Oo. oo, 'di ba? Hindi naman biro din mag-donate. Pero itong Mm, kapatid ko na 'to matapang, as in wala mm, pa talagang opera, dalaga. mm. First opera niya talaga agad, major na agad, transplant pa. Transplant. So sis, yun ang ano, ang next question ko sa'yo, paano ang proseso ng transplant mo, yung pag-aantay mo, yung proseso din sa donor, at yung recovery mo? Yun ang yung ating pag-usapan.